Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Reza, ngayong araw na ito, June 30, ang mga naging elected officials noong Mayo ay nag-a-assume na ng kanilang mga respective na mga offices. Subalit, sa dami ng mga bagong mga officials natin, binabalot pa rin tayo ng mga controversies, mga political issues sa ating bansa. Paano na kaya ito? Paano tayo uusad niyan? Di ba? So, pag-uusapan po natin yan, pagkikwentuhan natin kasama si Atty. Mike Yusinko, ang Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. Abangan yan sa ating What's Brewing. At napakabilis din po ng mga araw, Bishop. Actually, papasok na po sa ikalawang buwan ng pag-aaral ang ating mga estudyante. And in this digital era, we can get information with just one click. In fact, some of the AI tools are already gaining traction po in our country. Kasama na po dyan yung sikat na ChatGPT and of course yung Quillbot. Ano-ano nga po ba ang mga pros and cons of using AI tools for school? Abangan niyo po ang magandang usapan na yan mamaya sa Espresso Self. At pahabol tayo, pahabol tayo sa mga topics natin tungkol sa Safety Week ngayong Hunyo. Ay ang headline natin diyan, ay tungkol sa mga injuries. Opo. Tungkol sa mga head injuries yan, Bishop. Paano nga po ba malalaman kung delikado na po ang pagkakauntog ng mga bata? At yan po ay, of course, kabahagi sa Child National Safety Week ngayong Hunyo. So don't miss that informative discussion. Maliliit kami ang tugin sa inyong tatlo eh. Ako ba? Untugin. Ayan. We prepared good topics for you tonight, so stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, maganda ito, Reza, sapagkat alam mo, itong taong ito, lagi kong kausap ito doon sa lagi ko rin po kayo napapanood. Ayan, fan po ninyo ako. Okay. Sa FEBC. Ako, fan nga ako nito eh. Atty. Mike Yusinko, isang research fellow ng Ateneo Policy Center. Magandang araw sa iyo, Atty. Mike. Welcome to Lighthouse Cafe. Magandang araw, Bishop and Reza. At magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa ninyo. Sa susunod mong mag-guest, dapat face-to-face na tayo para nagkakape tayo sabay-sabay dito. Iyan ang masarap, Bishop. Coffee and intelligent discussion. Yes. Okay. Sana nga totoo yan, sapagkat yun ang kailangan natin eh. Now, you've been following, of course, itong mga nangyayari dito, and you've been a part, of course, of many, actually, parte ka ng maraming mga programs sa television. You're being asked kung ano mga opinion. At isa kang, I consider you as one of our good constitutionalists. Thank you. That's an honor hearing it from you. Oo. Kung kaya nga, sabi ko, imbitahan natin si Atty. Mike para pag-usapan natin ito. Lalo na itong issue na mabigat, pinag-uusapan ng lahat, Atty. Mike, itong impeachment na ito. Ano ba? How important is this sa atin bilang bansa? Why should this be discussed in public forum sa ganitong mga programa? Hindi ba, Reza, Ikaw researcher ka eh. Hindi ba? Marami siguro mga na-encounter ka ng mga tanong, Ano ba mangyayari dito? How important is this? Atty. Mike, hindi lang from the point of our constitution, but from the point of how would this affect our country as a whole? Well, just specific to this case, Bishop, so I can think of two reasons lang na. Let's set aside first yung mga constitutional, technical aspect of it. So the first one is, ang involved dito, Bishop and Reza, is potentially plunder of public funds. So we're talking about 600 million, I believe, of public funds misappropriated by a high public official. So that in itself is very important for us to know. Kung number one, tama ba yung nangyaring yun na nabigyan siya ng ganong kalaking pondo, confidential funds ang term na ginagamit. And number two, saan napunta yun? Kasi hindi naman pwedeng
magtitiwala na lang tayo na nagastos sa tama yon, ganong kalaking amount, no? Mhm. We need receipts, as they say. We need accountability. That's the first one. The second one is, ang nakikita kasi natin, naobserbahan natin, is yung mga officials natin, particularly yung mga mambabatas natin, they're playing loose with rules that are set by the Constitution. Utos, actually. Utos ng saligang batas. Pero meron tayong mga mambabatas, matataas na mambabatas, who are blatantly disregarding it. So, kapag ganun ang nangyayari kasi, ang mga matataas na opisyales, sila mismo ang hindi sumusunod sa utos ng pinakamataas na batas sa bansa, Mhm. that has a trickle-down effect. It affects the quality of leadership, of governance. It affects the quality of policy making. It affects, of course, how laws are enforced in the country. And ultimately, it affects us, our daily lives. No? Correct. So, for those two reasons, I would say na talagang importante para sa mga kababayan natin, particularly yung mga nasa Gen Z and millennial age Yes. bracket, parang si Reza, na Right. to really focus on what's happening here and look at the personalities involved and judge Parang them. nga sinasabi mo, if we cannot be serious sa subject na ito, saan tayo magiging seryoso? Lalo na yung ating mga next generation. Di ba? Yeah, that's basically it, no, na kung pababayaan lang natin ito and let the politicians have their way, then wala talagang mangyayari sa bansa natin if we have that kind of attitude. What can we, how should we react sa mga nagsasabi? Lahat naman ito political, political manipulation. Sapagkat how they came up with these complaints, it is a political thing. So the whole impeachment is a political thing, at kahit magkaroon ng impeachment court, it's still a political thing. Kaya ang magiging desisyon na political. So anong sasabihin natin dito? Now, iniisip ko, kasi di ba niremand yung una, okay? Binalik. Parang may question sila. Pero hindi ako lawyer, Reza, no? Pero ang alam ko, kapag merong isang complaint ang isang tao, okay? Magfa-file siya ng case. At una ay idadaan ito sa piskal. Okay? At ang piskal ang magdedetermina kung merong prima facie evidence. Okay? At kung talagang may kasong nangyari. Okay? And then, pag merong ng kaso, itataas yun. At definitely, hindi na pwedeng itong basta nasumpungan na yan. Now, lumalabas dito, tama ba yung analogy ko? This be an analogy? Ginawa na itong complaint na ito sa House. At paglabas doon sa House, there is already a prima facie. It's now a case na at hand na hindi na pwedeng ibalik. Tanggapin na lang at ng isang korte. It cannot be dismissed as a political issue. Tama ba yung sinasabi ko? Well, I have to say, Bishop, na no, you're wrong. No, you're wrong because you're using analogy. Okay. We don't need to use analogy kasi there is no confusion in the Constitution. We only use yung analogy as a means of statutory or constitutional construction okay. if there is ambiguity or vagueness. I see. In this particular case of impeachment, malinaw na malinaw yung saligang batas natin na kapag na-transmit na yung articles of impeachment sa Senado, the Senate must proceed with trial forthwith. The word used is trial. Yes. And the plain meaning of trial, if you look at the dictionary, ang ibig sabihin ng trial is to give the parties concerned the chance to present their case. So in this instance, yung prosecution
give them a chance to present their case, and then yung impeach official give her a chance to present her case. Then the impeachment court renders a decision of either conviction or acquittal. Oh, So yun that is very clear in the Constitution. So wala tayong ambiguity that we need to apply by analogy other processes. Pero ano yan, attorney? Now I Regardless po ba understand. kung bago na yung set of senators? Kasi syempre, Hindi, mamaya pa yan. Yun No? actually yung tanong ko. So, kung ganyan, dapat binding na in itself yung Na dapat pagkaka-deliver umusad na. nito sa Senado. Kaso yung word na forthwith, no, is hindi ito ibig sabihin time-based ang pagtingin mo dyan. Di ba? Ibig sabihin, wala ka nang magagawa Yun. Well, Tama it's both. It should be both, no? The plain meaning, again, the ordinary meaning of forthwith is you have to act without delay. So, what is the action? What is the command? No, what is the directive of the Constitution? Trial, to conduct trial. And you have to conduct it without delay. So, may time element din, Bishop. Ibig sabihin, hindi, tama, okay. Now I understand. So, hindi pwedeng ibig sabihin, hindi, final lang naman nila yan. Hindi tinaas nila because natatakot sila kung baka mag-run for president si vice president, ganito. So, hindi pwedeng katuwiran yun. No, hindi pwede. I mean, we're talking about, as long as we're talking about what's in the Constitution and what should be done, what is the directive, what is the command, which we should be followed, no? Which we should all follow. Yung mga reasons na ganun, they're irrelevant, no? Na kailangan i-dismiss yan because political machinations lang yan. Para sa akin, yung pag-ano ko sa explanation mo, it cannot be an issue of dismissal also. It's just either guilty or not guilty. Not guilty. That's correct, no? It's either, and that's also in the Constitution, by the way, no? Hindi ko iniimbento yan. It's not even an interpretation. It's just a plain reading of the words of our Constitution. So, ang nakalagay sa Constitution natin, the Senate as impeachment court has the sole authority to try and decide. Okay? Try, which is trial, and decide. And ang decision, what is the decision? Conviction, if it is warranted. If it is not warranted, then it's acquittal. So, yun lang yung parameters. I have one more question bago yung kay Reza. Kung ganyan na mangyayari, whatever the decision of the impeachment court would be, it is final. Ano yung sinasabing pwede pang i-ano yan sa Supreme Court? Right. So, kung merong mga constitutional questions, like yung question ni Reza is a constitutional issue, right? That can be brought up to the Supreme Court kasi unclear yung Constitution regarding that matter. Yung whether it's constitutional o hindi, but the trial, whether guilty or not guilty, should still push. You got it, Bishop, no? So, yung the trial itself must proceed, no? So, the presentation of evidence and testimony, etc., etc., and then the senator judges will render judgment. Now, kung merong constitutional issue regarding a particular point, that has to be brought up to the Supreme Court because it is the Supreme Court who has the authority, the jurisdiction to resolve that ibig kind sabihin, of issue. as the trial goes on, a question can be raised para i-determina ng Supreme Court so that tuloy-tuloy lang sila. Nakatutulong yan ng Supreme Court as it goes on. Yes, no, of course, unless the Supreme Court issues a TRO, then the trial will have to stop kasi merong constitutional issue involved. Okay. So, doon ako sa tanong ko. Doon ka na sa tanong mo. Ito po bang pagtuloy-tuloy is regardless if bago na ang set of senators?
O, yung constitutionality nun. Oh. Yes, no. So ang interpretation diyan kasi the Constitution is silent about that, no, yung whether magke-carry over ba in between congresses, no. Wala yan sa Constitution natin. So we now have to interpret, no, ano ba yung dapat gawin diyan. Now, I go back again to the words. The words of the Constitution is to conduct trial. That means the impeachment court must conduct trial until it is terminated. So, it has to carry over. Kasi kung mataterminate lang, kung hindi tayo magta-trial sa 19th Congress, then that has to be conducted by the Senate of the 20th Congress until it is So, ibig sabihin, terminated. huwag na lang pagtalunan ngayon kung pwede o hindi magtuloy-tuloy. Just go on with the impeachment trial until the Supreme Court says, hindi na pwede. Ganun ba Until yun? may decision na nagawa. Well, somebody has to bring it up to the court, no? Of course, yes. Oo. And in fact, may petition before the court now questioning that very issue, yung sinabi ni Ressa. And hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, so that the trial should proceed. Tama. Oo. Tapos may naririnig pa ako, I was following itong mga deliberation nila. Meron pang pinag-uusapan na parang impeachment court rules. No? Yung mga proseso. So, ibig sabihin, can they have their own rules outside of what the Constitution already defined? No. The Constitution empowers them to draft their own rules of procedure. Yes. Ibig Procedure sabihin, lang yun. Procedure, okay. yung steps lang and also the logistics and administrative stuff that they need to consider as an impeachment court, which is what is in their rules. They have a current set of rules na yun ang sinasabi, yung ano yung step 1, ano yung step 2, yung kumbaga just to guide them, no, na kung paano yung i-conduct yung trial. But that's just parang a guideline for them na hindi sila yung pataka lang, as the Bisaya would say, di ba, na kung sino-sino na lang. So they're actually following those rules now. The trial is actually ongoing and they're following the rules. Ang hindi lang nasusunod is talagang meron nagpupumilit dun sa dismissal. Okay. Hahaba pa ito, pambihira. Itong issue ng dismissal na yan, no? Medyo muntik na nga Kasi sila very magbangayan recent kanina, ang di ba? ang news. So, paano na ito? Yun namang mga, alam mo, we are not taking sides here. Para sa akin, dapat pag-usapan ito because this is the thing at hand. Yeah. No? And we need to do something about this. Kahit ako bilang bishop, pag mayroon lumapit sa akin, Bishop, meron akong ganitong kaso, ganyan, haharapin ko hindi pwedeng hindi ko harapin it may not be according to the law of the land or the laws of man, but it should be, ang application ko niyan is the law of Christ in us. Pero I should attend to it. Diba? In like manner, ganun din dapat pala ang attitude. Kaso hindi. It should be that, no? And if we're talking about our kababayans' attitude, that should be our attitude, no? Kasi right now nakikita natin merong yung mga political leaders natin, particularly those in the Senate and in the House, they're very loose with the Constitution, and that should not be the case, lalong-lalo na that we're talking about here the accountability of a high official of the land. Kasi ang impeachment is only reserved for high officials, no? Hindi ito ordinaryong action lang. Yes. Hindi Well, tsaka ito, sinabi naman yung nang inaakusahan na go with it, go for it, no? Hinamon pa niya, hindi ba? So okay sa kanya eh. Pero ito, no, I submit na, syempre, hindi natin maaalis that there would be entities, personalities sa ating Senate na impeachment court who would be identified
no, to be taking sides Yeah. politically. Pero magantay na lang tayo sa final decision. But go through the process. Right. Would that be recommendable? Oh, that should be the case. That should be what they're doing now, no? Kasi that's the command of the Constitution. No? Conduct the trial, listen to the sides, give them the opportunity to present their evidence and counter the evidence of the other side. And then the senator judges decide. Ang hindi dapat nagpapakita ng partiality ang isang Correct. senator judge. No? Kaya nga judge eh. Dapat meron siyang appearance of impartiality even though probably in his mind, gaya ng sinabi mo, Bishop, meron na siyang mga alignments and alliances. But the moment impeachment became imminent, it became incumbent upon all senators to appear impartial. Yes. Right. Oo. Siguro dun sa relevance na lang po, no, Bishop and attorney, pagdating sa taong bayan, kasi syempre nanonood tayo, naka-social media, and how do you think should we take this po? Lalo ngayon kasi yung mga... Related yan, Reza. Kasi nakikipag-usap ako sa mga tao, hindi naman mga lawyer. Katulad ko, hindi naman ako lawyer. Kasi ngayon naintindihan ko talaga. Oo. Now, Mas klaro. sabing ganyan, confidential funds. Ang dami-dami namang ahensya ng gobyerno na mayroong confidential funds, lalo yung opisina ng presidente. Pinakamalaki nga yun eh. Ba't hindi sila tanungin? Nag-comment ako na ganito, Attorney Mike. Hindi naman sila ang instant na mayroong accusation. Okay? So, wag natin gamitin yung kung meron sila o wala o ganun. Sabing ganyan, ang kalakaran naman sa confidential funds, kahit naman sino pwede tumanggap, hindi na kinakailangan. Kaya nga daw confidential, hindi kailangan na resibo. So, ang ginagamit, lahat naman merong, di ilatag muna yung lahat ng confidential funds and then let's go for it. Sabi ko, hindi naman sila ang pinafile ng complaint. Ito yung instant na case na merong complaint. So, ito ang bigyan natin ng atensyon. How do you look at that? Well, that conversation, the right timing for that is during the trial. Kasi lalabas lahat ng mga dokumento, mga rason, mga justification for the confidential funds doon sa trial, no? Because merong prosecution side na nag-aakusa na hindi ka dapat bigyan ng confidential funds, hindi mo ginastos ng tama yung confidential funds, and then sasagot yung kabilang panig. Hindi, meron akong karapatan dahil vice president ako, tama ang ginastos ko, etc. So that conversation, that discussion is better conducted during the trial. Even tayong mga publiko. Hindi ba, Bishop? Tama. Mas tamang panahon yun kasi lalabas lahat ng mga information na relevant dun sa conversation about confidential funds. Magandang point. Ilalatag lahat. Magandang point yun eh. Alam mo na nga pala maraming ahensya let's go through the trial. Saka natin i-question nyo ba't sila ganyan? Di ba ilabas nila? I-require lahat. Di ba? Parang salin lang yan eh. Di ba? Kine-question yung salin ko, ilabas lahat yung salin. Di ba? Well, so ang talagang issue dito what's the hesitancy? No? Di ba? Siyempre, narinig ko rin sa news na ang sabi ni VP Sara kasi frontliner tayo sa election next time kaya natatakot sila. So, pero regardless nga daw, Bishop, kailangan umusad pa rin kahit na may mga ganyang mga on the side na, siyempre mga issues and all. Di ba? Controversies. Gusto nga natin we are ano nga description natin? We are a people of laws, no? Di ba? Tapos ayaw natin iusad ito. Bakit ganun? Di ba? Siguro kung tayo magkasama doon sa Senado, pwede tayong dalawa pero hindi. So, what do we tell the ordinary Filipino? Di ba? And how should they react? Lalo sa social media. Mapapanood mo lang, di ba? Ang dami na agad. Madaling mag-rant, madaling mag-express ng opinion sa social media. No? Kahit hindi pa tapos
kahit kalahati lang ang inyong Actually, itong information. pinag-uusapan natin applies to all sides eh. Yeah. Whether you are for the Vice President or you are for lahat ng mga nag-file ng may involvement, this should be for all. Yeah. Idaan na lang natin. This will better us as a people. Correct? Yes, 100% Bishop, no. So for me, ang basic lang yung yung approach ko eh. And this is not difficult to do, no, lalong-lalo na in the age of the internet, no, na if ang impeachment is a constitutional process, no, hindi yan purely political, hindi yan purely judicial. It's a combination, it's a mix, but certainly it's a constitutional process. And therefore, kung meron tayong mga gustong malaman, meron tayong hindi naiintindihan, nako-confuse tayo, nagdududa tayo, all we have to do, first and foremost, is to refer to our Constitution, to the text. Specifically, para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin, they can refer to Section 2 and Section 3 of Article 11 of the Constitution. Diyan nakalatag lahat ang mga sagot sa ating mga katanungan. Now, kung wala doon, then that's when we should consult yung mga magagaling like sila Attorney Monsod, yung mga drafters ng Constitution. By the way, meron ding paper na nilabas yung UP Law that sorts of explains impeachment. So, then we go to the secondary sources kung meron tayong hindi nakikita na sagot doon sa saligang batas. That's the way I would advise our kababayans, no, na kung meron tayong tanong tungkol dito, meron tayong pagdududa o somehow gusto natin ma-confirm yung mga suspicions or questions natin, we first refer to the words, to the text of the Constitution. Kung wala tayong mahanap doon, then we refer to secondary sources like UP Law and the other experts in this field, no. So that's the way our people should react. Para yung politics side of it, yung sinasabi ni Reza na sabi daw kasi 2028 na o ano, we'll be able to manage that properly kasi reality naman yun eh, hindi natin ma-avoid. Yes. But if we anchor ourselves, our minds on the law, on the Constitution, then we can manage those peripheral matters properly. Well, alam mo, nakikinig ako sa mga oath of offices ng mga public officials natin eh. Masyadong hindi emphatic sa ating Constitution, kaya ganyan. No? Sabihin natin, we are for people. Pero primarily, we should be upholding the Constitution. Dapat maliwanag yan dyan. Kapag malamya tayo dyan, wala tayong pagbabasihan ng ating saligang batas. Well, maraming salamat sa iyo, Tony Mike. Okay? Thank you po. Kailangan talaga magkape tayo soon. Okay? I hope that this segment ay naghatid po sa ating mga kababayan ng mas magandang kamalayan, no? Mas magandang kaalaman sa mga pinag-uusapan natin. Okay? Thank you ulit, Attorney Mike Yusinko. Until next time. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Alam mo, Erica, sa ating day-to-day life, hindi na mawala ang AI. No? Gusto mo ng example yan, kapag nag-search ka dyan sa phone mo, no? Using mga search engines, yan, yung Google, AI-powered yan. No? Kapag, alam ko, everyday nagsha-shopping ka no? For your... Paano mo na? AI ka ba? AI. Share din sa akin ng AI yan, yung mga preferences, yung mga recommendations mo. Kahit sa mga bahay, no? Meron tayong mga virtual assistants. Kahit sa mga eskwelahan, sa trabaho, may mga search engines tayo na
AI-powered like yung mga chat GPT at maraming applications pa na pwedeng magawa, no? Totoo yan, Gabi. Actually, yung ako nga, yung, di ba parang madalas tayo, parang nagiging aware tayo sa mga ganito, kaya yung mga phones, check natin kung ano ba, pagka binulungan ba natin siya, is parang maririnig niya yung yung algorithm natin Yes. nagbabago ba dahil doon. So, yun, kaya even lalo na no ngayon naman sa education side no sabi nga ni Deputy Secretary Sonia Angara, AI has many benefits for both teachers and students, but there are also challenges, and that's why we should have a policy sa paggamit nito. Kaya ano nga ba ang mga pros and cons nitong mga AI tools from the POV naman ng ating junior high teacher. So i-welcome natin sa ating Espresso Self si Teacher Cello. Hello! Hello po, good evening. Good evening po Welcome po sa Lighthouse Cafe. No, sure ka bang Yes. teacher ka na? Parang siya yung junior high ba? Oo, Gabi? parang junior high ka Fresh pa. na fresh. Kami Teacher naman, Cello. ano naman Sure naman siya. Yes. Bigyan pa ng AI natin. Pero sige, let's start, Erica. No? Ano ba yung mga sikat na mga AI tools na karaniwang Yes. ginagamit ng ating mga students these days, Teacher Shell? ang pinakasikat po siguro no, na AI tool na masasabi natin is yung ChatGPT. Yun kasi ang madalas na ginagamit. Actually, may application na nga rin siya kahit sa phone accessible siya. We also have yung Gemini, yung Philbot, Microsoft Copilot, Perplexity. So, ginagamit nila usually sa mga assignments nila. Actually, Messenger, no? Meron din yung Meta AI. Yan, nagagamit din kasi siya if you have questions na itatag mo lang siya no, at Meta AI, meron na siyang sagot din kaagad. So yung mga parang instant na mga questions no na nasasagot agad ng AI. Siguro, Teacher Shell, meron ka din bang background kung ito ay lahat parang libre or meron din pa siya parang subscription, may mga ganun ba na kailangan nilang mag-subscribe to siguro to know a specific topic, parang ganun? Tama. Ang ChatGPT yata, usually free siya, although meron siyang mga premium na feature. So, sa premium feature niya, parang meron ka lang limited access na kanya. So, meron ka lang ilang questions for a day, ganon. Same yata siya with Gemini, Quillbot, and Microsoft Copilot, pati yung Perplexity. Binibigyan lang kung ilan yung entries mo for a day. And if you're asking AI to do a specific job for you. Kung hindi ka subscribe, meron ka yung limit. Ganun. Teacher Shelo, now from your experience, ano ba yung pinaka-advantage ng mga AI tools no, pagdating sa ating mga students? Siguro sa students, usually pag nagbe-brainstorming, ganyan, pag mag-request ka sa students now, you have to think of a topic, kaya gagawa tayo ng research. What do you think yung mga topic na pwedeng mabanggit? Usually kasi as student, if they're thinking about it, kahit na group siya, magtatagal yung mga 20 minutes, 30 minutes. But if you're using AI kasi, usually 10 minutes, 5 minutes, actually 1 minute it can give you an instant answer. So, sobrang bilis siya magbigay ng mga ideas. Ganun. Even yung outlining, kasi sa English subject, nagtuturo kami how to outline your ideas to create an essay. So, ang AI, pag nag-request ka na gumawa siya ng outline, it can give it to you within a span of 2 minutes, 3 minutes. Meron na agad siya outline. Ganun. Or even yung sa mga chats, di ba, parang they can already summarize yung mga parang na-miss mo na mga messages. So parang ganun din even yung sa education side naman. And siguro ano naman yung mga nakikita mong boundaries, Teacher Shelo, pagdating sa paggamit naman ng AI tools, especially sa mga students ngayon, di ba, na parang minsan parang na-alarm na kasi it can be a form of cheating na rin, ganyan. So parang for you, ano yung mga boundaries naman? For boundaries naman, ang mga bata kasi ngayon, since may AI that can do your assignment in a span of 5 minutes, ika-cram ka. So, yung assignment na dapat you're supposed to do a research for 1 month, gagawin nila yun ng 2 araw. Kasi nga may AI. The problem is,
they don't do the research anymore. They let the AI do everything for them. So instead na i-research nila step by step, nag-create ng entire essay on its own. Kasi kaya sila gawin yun eh. So the problem is, yung mga bata, nawawalan sila ng creativity. Even yung pinaka-importante kasi ngayon, na one of the skills that we're trying to hold mga bata is yung critical thinking skill. So, nawawala siya. Kasi, hindi na kailangan mo ng AI na gawin yung assignment mo eh. So, whatever the AI would tell you na ito yung essay ko, yun na yung ipapasa. So, it's a problem. Kasi, kumbaga, hindi na nag-iisip yung bata. Yung AI na yung gumawa nung output para sa kanya. So, sinong gigradean ko? Yung computer, di ba? Hindi na yung bata yung gumagawa. Yun yung malaking problema namin ngayon sa mga kids. Oh, I can understand that, no, Erica, no, kasi hindi ko na naabutin yung AI nung school. Sayang nga, sana napadali buhay ko, no. Pero I think on the other end, on the other side din, medyo hindi na napapractice yung muscles, yung brain power. Hindi na tayo na-force na mag-isip, no. So yung medyo danger, Yeah, no. and actually, di ba, Gabi, parang may meme nga na parang paghirap na yung mga, siguro millennials, parang sabi niya, at least nakagraduate ako without itong mga chat, GPT, ganyan. Correct. So, na-mention mo kanina yung parang sino gigradean ninyo, no, Teacher Shelo, no. May way ka ba para malaman na, or ano na, parang bakit puro AI ginamit ng mga students ko? Mahuhuli mo ba yun? And paano, siguro, ano yung mga countermeasures or measures para maiwasan to at ma-discourage or ma-encourage yung mga students natin na, maging mag-effort, no, na gumawa ng paraan based on their knowledge, of course. Yeah. Yes, of course, nahuhuli po ng teachers, no? Di ba nga, ang sabi sa Bible, your sin will find you out, di ba? So, teachers, although may pros ang AI sa students, syempre sa teachers, meron din. Kasi meron din provided na mga plagiarism checker, yung mga website din na would check if you use an AI, especially yung sa Microsoft. Kasi sa Microsoft Word, meron tayong MS Checker. So, yung tawag doon, parang you track the changes dun sa isang file. Yung teacher, pwede siyang mag-provide ng file sa mga students that they can edit. Ito kasi sa Microsoft Teams nagagawa namin siya sa school before, no? I-open mo lang yung track changes so you can automatically see. Kunyari, yung bata, inopen niya yung file ng 9 p.m. Tapos biglang may kita mo, ito, personal experience siya, no? May kita ko, biglang 9:02, may buong na siya. So, halatang nag-copy. Si Erika ba yung estudyante mo? Hindi. One of the, Hindi ko naabutan yun, Gabi. things po that we can do para ma-check. At saka at the same time, kasi if you're the teacher, meron po silang iba't ibang activities. So you can definitely see kung yung bata nag-improve siya ng onte, improve siya ng drastic change, biglang may highfalutin words na siya na hindi naman niya ginagamit before. Yung teacher po, syempre, kami mga teacher, dahil may AI, inaaral din namin yung AI. So if using it, yung mga teacher, syempre, tinatry din namin gamitin. Actually, yung mga sagot ko sa inyo kanina kung ano yung mga tools, mga AI tools. Hindi naman, hindi AI. Ano memorize mo? Yung mga AI tools na ginagamit, tinanong ko yung mga estudyante ko before kung ano yung mga ginagamit nila. So yung mga sagot na yun, nanggaling nila mismo. So ibig sabihin, natin ngayon, we are also adapting sa 21st century na inaaral din namin kung paano kayo gumagawa ng assignment, paano kayo nagpe-play, paano kayo gumagamit ng AI, ganun. Yeah, actually, yun yung sunod kong question kay Teacher Shella. So, especially for the teachers, na tingin niyo po ba parang it's more of the advantage na for the teachers itong AI na to? Or parang medyo mas nakadagdag siya ng sakit na sa ulo nyo dahil nga itong siguro mga loopholes sa paggamit nito? I think siguro it's both. Nakadagdag siya sa help sa amin kasi we're checking papers online. You can check papers online. You can leave comments online. Kumbaga, less paper siya. So you can just bring your notes anywhere, ganun. But the problem is nga, if the students are heavily reliant sa AI, ang nagiging problema nga, we have to go back to basics lang. So, babalikan namin yung virtues na tinuturo ng teacher sa loob ng classroom. So, kung masyado sila nagiging reliant sa AI, you have to go back to the skills, to the virtues na tinuturo natin. Ano ba yung virtues na yun? Dapat honest ka,
Diba, there should be honesty, there should be integrity sa loob ng classroom. So, ganun lang siya. Ibabalik mo lang yung mga bata doon na you always have to remind them lang na ganito dapat tayo. Dahil di naman tayo puro computer lang. Dapat babalik tayo sa basic level ng humanity na tinuturo natin sa loob ng classroom. Wow, parang before you said that, kala ko nag-enjoy ka sa paggamit mo ng AI, Teacher Shella. Pero it's good that you mentioned about virtues now. Of course, you're also a believer. You're a Baptist, and even sa academy na sa school na ano natin yung virtues, about the virtues, no. Speaking of yung AI, no, siguro maybe ano yung sweet spot, ano yung balance, Teacher Shelo, on how you can really maximize it na hindi naman naapektuhan yung development ng mga students, yung future mo, kumbaga, no, on being able to be successful, no, preparing yourself to be successful in the future. Siguro po, first thing that we have to understand is AI is our technology right now. Kumbaga, hindi siya mawawala. Nandyan na siya eh. So, it will advance, no, especially in the future. So, what we need to teach the students, and even tayo, no, as teachers and as parents, syempre sa mga bata, we have to learn how to navigate it. So, paano ba natin gagamitin yung AI as a tool? So, tool lang siya. Hindi siya yung gagawa para sa atin. We can use it for easy access ng mga instant na ideas. I always tell my students nga, sabi ko sa kanila, you can ask AI to help you to work on your essays, pero you have to make sure, you have to edit it to cater to the needs of your essay. So, hindi pwedeng kung ano yung binigay niya na answer, yun na yung i-copy-paste. You have to tailor it dun sa hinihingi ko na requirement. So, at the same time, although gumawa yung AI ng requirement niya, at least yung bata, pinag-isipan niya, tama ba yung sinabi ng AI? So, is it reliable? May sources ba ako na makukuha? Which is actually also dangerous kasi sometimes if you ask AI to give you source materials, bibigyan ka niya. No? Ganun na siya ka-advance ngayon, magbibigay siya ng list. So, you have to go back and teach your students ulit, even yung mga bata, kung mga parents po kayo, no? Turuan natin sila na tama ba yung source material? Saan ba kinuha? Paano malalaman kung tama yung source material na pinagkuhaan? So, ganun po siya. Hindi natin kasi siya mabubure. We cannot erase it anymore. So, kailangan natin pag-aralan kung paano siya gamitin ng maayos. At ma-maximize siya na hindi tayo nagpapagamit doon sa AI. Tayo ang gumagamit sa kanya bilang tool. Yan. Very well said. No? Yes. Thank you very much, Teacher Shella. Maraming salamat po, Teacher Shelo. And ito, tingin ko hindi natin maipapaubaya sa AI yung mga kids natin. No? So, kaya alis na pag-uusapan pa natin National Safe Kids Week pa rin. Pagdating naman sa head injuries dito sa ating Health Talk. Welcome to Health Talks. According to the Philippine Pediatric Society, some of the common injuries among Filipino kids are those related to falls o yung mga pagkahulog, and also sharp objects injuries like cuts and puncture and vehicular accidents. Marami nga sa mga ito ang maaring matamaan ng ulo, causing head trauma or head injury. Nako, Harvey. So, isa na yan, syempre, no, sa mga kinatatakutan ng mga mommies, especially ng mga energetic toddlers na mahilig tumakbo at sumampa. So, syempre, relate ako dyan. So, balit, ano nga ba ang mga signs and symptoms ng na ang isang pagkakauntog sa ulo ay kailangan na ng emergency care? So, tonight, yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating resident expert na pediatrician. So, hello again, Dr. Melrose Lozada Pascua. Welcome po muli sa Health Talks, Doc Mel. Hi po, good evening. Thank you once again for having me here. Hi din sa ating maganda at gwapong po si Miss Antoinette at si Sir Harvey. And of course, sa ating mga televiewers across all platforms. Ayan, likewise po, Doc Mel. Good evening po ulit. And syempre, unahin na po natin, no, ano po ba yung mga causes ng common head injuries or mga trauma po sa mga bata? At syempre, meron po bang, of course, yung mas higher risk kapag ka nauntog? Ayun po. So, usually po, sa atin po, mga kabataan, ang mga most common po talaga ng causes ng head injury, like we mentioned earlier, yung fall or pagkahulog. So, either from the bed, furniture, stairs, during praying, or bukod po doon, meron din po tayong head injury secondary to motor vehicle accidents,
either as a passenger, pwede po yung mga car or motorcycle collisions, or any vehicle, or even po as a pedestrian, minsan yung ibang bata nakatayo lang sa gilid ng kalsada, minsan may humaharurot na motor or car, usually natatamaan din sila. So hindi rin natin ipagwalang bahala na ang sports injury, particularly po sa ating mga teenagers, particularly yung mga high impact and contact sports, gaya ng mga basketball o yung mga bicycle na madalas nilang ginagawa ng mga teenagers natin, can also cause head injury. And ito yung mga less na pinag-uusapan pero existing pa rin sa ating lipunan. Pwede rin cause talaga is yung sinadya yung child abuse po, na yung mga shaken baby syndrome, mga abusive head trauma, and yung other causes po, like you mentioned, pwede po yung mga accidents, secondary po sa mga machineries or other sharp objects, or even violence, such as yung mga, syempre yung mga sa mga war conflict areas, such as mga guns or iba pa pong form ng head injuries. So usually, sa mga batang 0 to 4 years old, madalas po talaga yung cause po yung fall, kasi nga po ito yung mga bata, ng mga toddler, particularly mga toddlers natin na 1 to 3 years old, sila talaga yung medyo malilikot, medyo curious. At the same time, ito yung mga stage na hindi pa ganoon develop yung kanilang coordination, tsaka nagde-develop pa lang yung motor activities nila. So ito talaga yung nagtatry mag-walk. So dahil hindi pa well coordinated yung balance nila, may problem pa. So sila yung madalas na matrip off. And of course, sa mga adolescents naman natin, 15 years old and above, sila naman yung mga high-risk taking behavior na mahilig sa mga adventures, kaya sila din naman yung na-involve sa mga motor vehicle accidents or doon sa mga recreational activities or doon sa mga contact sports po. So, Doc, ayan. So, very close to, my own experience to dahil being a mom of a toddler. Pero ang sabi nga po minsan ng mga matatanda, normal naman daw po, no, na nauuntog or nahuhulog yung mga toddler. So, ano po masasabi niyo dito? Tsaka, bakit po ba natin talagang dapat na bantayan ang ating mga anak, lalo na yung mga toddlers at mga younger kids na mauntog or sa head injury? Is there something na mas yun nga po, no, mas prone sila to injury dahil sila po ay bata? Ano pong masasabi niyo dito? So yun nga yung nasabi natin, prone talaga yung mga toddlers dahil nga sa nagde-develop pa lang yung brain, and poor po yung pa nila in terms of coordination, tsaka yung balance hindi pa ganun ka-develop. So mas prone talaga sila or mas high risk or mas delikado sa mga batang ito ang pagkakaroon ng head injury or mauntog kasi nga po nagde-develop pa lang yung brain nila. So kahit minor injury, pwede pong magkaroon ng increased vulnerability yung brain kasi usually ito yung mga soft pa yung skulls, unlike sa adult na medyo matitigas na yung ulo natin literally and then, syempre, pwede rin po itong magkaroon ng impact sa cognitive and physical activities. And at the same time, itong mga batang to, hindi naman natin sila matanong literally kung anong nangyari, lalo na po kung unwitness yung event. So, hindi nila ma-verbalize kung gaano katindi yung sakit ng ulong nararamdaman nila at the moment, kung gaano kataas yung hinulugan nila. So, minsan pag mga unwitness yung event, parang mahuhula na lang tayo or titingnan na lang natin yung mga anak natin. And so may difficulty sa communication, and yun nga sabi natin, yung brain nila are still developing, and may possible long-term consequences po ito. And dahil yung mga batang to hindi pa din makapag-verbalize, prone din po talaga sila sa mga potential abuse na sinasabi natin, isa pang form or cause ng head injuries po. So, Doc, nabanggit nyo nga po, no? So, yung ages na 0 to 4 years old, talagang mas at risk sila, higher risk sila since yun nga, hindi po sila makapag-verbalize or ma-pinpoint kung saan yung talagang tama ng pagkahulog nila, no? So, kung ganun po, paano po ba, or meron po ba tayong mga dapat bantayang symptoms or red flags kapag sila ay nauntog or head bump? Meron po bang mas specific part ng head na kapag doon nauntog, mas delikado as compared to other parts?
So in terms po of red flags and symptoms, very important po sa ating mga mommy na i-check po yung mga anak natin kung right after the incidents or shortly after the incidents, meron po bang loss of consciousness or nawala ng malay yung bata? Nagkaroon po ba yung tinatawag nating post-traumatic seizure or nag-convulsion ang bata? Or few hours after the incidents, meron po ba tayong na-notice na increased drowsiness or confusion yung toddler na usually sa umaga active na active pero unusually bigla siyang tutulog-tulog, tapos parang confused or minsan unresponsive, tapos suka ng suka, nagpa-complain po ng headache, tapos yung mga visible signs ng skull fracture such as po kung may dun sa injured part or nakatamang part, may nararamdaman tayo, napapalpita yung mga dents or meron bang mga fluid na nakita tayong lumalabas sa tenga, sa ilong. Tapos, of course, doon po sa site ng injury, kung meron po bang significant bleeding na hindi natin ma-stop by compression, so kailangan po talaga that warrants din po immediate medical attention. And kung yung iba kasi ino-observe muna nila kung meron bang mga changes of behavior or personality or mood after injury. And syempre, yung na-mention din po earlier na pwede rin po kasi tingnan din natin kung saan ba nanggaling yung bata. Gaano ba kataas yung pinaglagan niya or mababa lang ba yung pinagkahulugan if it is ilang flight ng stairs. So yun yung mga pwede nating i-consider na red flags at mga symptoms po to watch out po. And yun po. So, as a follow-up lang po, Doc, no? Kapag may na-observe na po yung parents natin na gano'n, best po na parang option is to go to the ER na po agad, no? Kasi doon may mga tests na or available po yung ating mga equipment, laboratory equipment, and doctors to assess yung anak po natin, no? Yes po, yung mga nabanggit po natin, kasi hindi yun usual sign, yung mga minor sign, mga minor lang kasi natin na pwede nating temporarily observe sa yung simpleng bukol, simpleng cuts, pero pag mga ganun natutulog-tulog na yung bata, nag-seizure, nawala ng malay, kasi yung greatest fear po natin, baka naman nagkakaroon to ng bleeding sa loob ng utak, so namamaga ba yung loob ng utak, kaya yung bata po parang tutulog-tulog na, hindi na magising, not necessarily lang nakatulog, pero yun po usually may mga irritations na sa brain kaya nagkakaroon ng seizures. So tapos yung grabing bleeding, kailangan po talaga dalhin na po natin yung mga anak natin for medical evaluation po and prompt treatment and diagnostic modalities po. And syempre, Dok, nabanggit nyo nga po yung minor na mga dapat nating tingnan symptoms. So, meron po bang mga first aid? Ano po ba yung mga first aid treatments natin kapag ito ay minor lang naman po, yung mga nabanggit nyo po kanina? So, syempre sa ating mga mommy, usually kasi yung mommy panic mode. So, number one, advice natin mommy, stay calm para ma-assess po natin ng maayos yung mga pasyente natin. So, check for injury, meron ba siyang cuts? Baka naman sa panic natin, hindi natin na-check na may namamaga sa ulo or yung mga cuts or may active bleeding na pala sa ulo ng mga anak natin. So, yung mga minor lang naman po na bukol, pwede pong mag-apply ng cold compress or ice para ma-reduce yung swelling. Yung po kasi artificially more on vasoconstriction para maiwasan po yung further na paglaki ng bukol. Tapos yung mga i-monitor po natin yung mga toddler natin dun sa mga nabanggit natin na signs and symptoms. And of course, it's very important to calm and reassure our children. Baka naman kasi umiiyak, hindi naman dahil sa nasaktan, nabigla, natakot. At yung meron na po yung mga nabanggit natin, it's time na yung mga red flags natin to seek medical consult because that might warrant suturing, antibiotic, or mga surgical intervention kung talagang kinakailangan po. And to also maybe quantify within 24 to 48 hours po ba, Doc, na dapat close observation? Or is there a time na yun nga po na dapat obserbahan natin na ating mga anak? So yun tama po yung sabi mo, within 24 to 48 hours. Pero pag meron na po ng mga red flags na nabanggit, wag na po tayong mag-antay. Lalo kung yung anak natin ay tutulog-tulog talaga, nagko-convulsion, so automatic dalhin na po natin sa nearest hospital or medical practitioners. Ito talaga napaka-applicable yung better safe than sorry. So, hindi mo talaga
Um, kumbaga mas okay pa din na ipa-check talaga agad natin, no, kaysa we assume na walang nangyari, lalo na kung hindi naman natin po ma-pinpoint kung ano talaga yung pinanggalingan po ng kanilang injury, no. And syempre may mga nabanggit na po kayong ilang tips. Siguro matanong ko na lang din bilang isang parent, ano ba yung just briefly experience or siguro tip from a parent ng isang toddler, Antoinette? Tip siguro, ako, syempre, Doc Mel can correct me, pero meron na kami lagi na first aid kit dito sa bahay. Kasi talagang, parang simula nang makapaglakad si Ethan, talagang dapat, binabantayan na natin, no, Doc? And, syempre kasi nagiging mobile na sila. And at the same time, kahit as young as they are, simulan na rin turuan sa mga saksakan, yan, yung mga pwedeng makat sila, mga sharp objects, ilayo, yun, turuan na sila. And ayun, no, na talagang as much as possible, keep the house child-proof. Ayun. Baka si Doc Mel, definitely, marami pang pwede pong ma-add na tips to prevent head bumps and Opo, Doc. So tama po yun. Very important po sa ating parents to create a safe environment and a safe play space para sa ating mga anak. So yun nga yung sinasabi nating home safety, yung mga practical tips po dyan, yung creating a child-proof na bahay. Ano ba yun? Yung, kahit yung mga simpleng placement ng mga furnitures natin, wag nating ilalagay doon sa may mga window side or doon sa may mga malapit po sa pwedeng mahulugan ng mga bata. So pwede rin maglagay ng mga guards or to prevent fall doon po sa mga stairs. Tapos, lalo pag nilalagay natin yung mga anak natin, nag-change ng diaper, yung mga maliliit pa, make sure na maayos yung table na pinaglalagyan po natin. So, very important din po since nakita natin, aside from home, important din po yung safety po in terms of motor vehicle accident, yung car safety. So, mas maganda po na gumamit po ng tamang sukat ng car seats and yung mga booster seats sa ating mga anak and always advise them to buckle up. And of course, as a parents, it's very important po na i-model po natin na tayo mismo magpapakita na paggamit ng seatbelt unang-una. And of course, doon sa mga ating mga active na mga anak na so in terms of sports and recreation activity, pwede pong advise sila gumamit ng helmet during biking session or skateboarding. Tapos, syempre, choosing a safe play space sa ating mga anak. So maghanap tayo, we offer playground na may malalambot na surface rather than doon sa mga concrete na pwede silang mauntog anytime. Tapos yung sabi nga ni Antoinette, teaching our children yung awareness sa mga bagay, sa safety, and yun, yung minention natin, know whom to seek, when and how. Ano yung mga red flags natin at kailan po tayo kailangan mag-seek ng medical attention. Because yun nga, sabi natin, when in doubt, always consult po. So yun po. Ayan, very practical tips and napakalinaw ng lahat ng binanggit ni Doc. Of course, Antoinette, maraming salamat din for sharing your tips and experience as a mom din ng isang toddler. Muli, maraming salamat, Doc Mel, for those tips and for sharing your expertise. Huwag po kayong aalis, pakinggan naman po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan sa ating mga kalooban, mga kaisipan, ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pinag-usapan po natin kanina, lalo sa What's Brewing, na mayroon tayong mga foundational na mga laws, mga batas. Ang tawag po natin ay saligang batas. At kinakailangan, ito po ay mas matayog sa kahit na ano na tinuturing nating mahalaga sa ating mga sarili. Let me take you to a passage in Psalms, number 119, and verses 127 and 128. Ito po ang sinasabi. Therefore, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Now, this was declared by the psalmist, none other than David, ang pinakahari po ng Israel. Ano po? Now, of course,
This applies to the nation of Israel. At alam po ninyo, ang pinakapundasyon po ng bansang Israel ay ang kautusan ng Diyos na inihatid sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Yun po talaga, sapagkat Israel as a nation, ay theocracy ang kaniyang government, sapagkat ang naghatid sa kanila ng kanilang saligang batas ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Moises. At, tingnan po ninyo ito, ang sabi, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Hindi po maaari na mas mahalaga ang yaman kaysa sa kanilang pundasyon na kautusan, kaysa sa kanilang saligang batas. Hindi po nababali ang kanilang saligang batas kapalit ng mga convenience, ng mga teknolohiya, ng mga yaman, ng wealth. Hindi po maaaring bayaran ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang saligang batas. No amount of political maneuver can actually replace yung kanilang saligang batas. Yan po ang pinakatatayuan ng araw ng Israel. Ngayon, sa mga mananampalataya ay ginawa rin po iyan. At doon po sa 1 Peter chapter 2 and verses 13, 15, and 16, noong mga panahon na ito, nung sinulat po ni Peter ito, wala na po yung Israel. Destroyed na po yung Jerusalem. And so, yung mga mananampalataya at ang lahat ng mga Israelitas, they were gathered everywhere. Scattered po sila. Kaya nakahalubilo na sila sa mga iba't ibang bansa. Kaya ang bilin sa kanila, lalo sa mga mananampalataya ito, sapagkat hindi na po binding yung kanilang saligang batas bilang bansa sapagkat they were scattered. Kaya ang sabi dito is, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Nagsimula na po ang pagkilala sa batas ng tao. At kung ano man ang saligang batas na kinaroroonan ng scattered na mga Israelitas nung araw. Kaya po kahit sa atin, applicable na po iyan. Hindi naman po tayo Israelitas, tayo mga Pilipino. Kaya tayo, ang pagpapahalaga natin sa ating saligang batas ay gayon na lang. And let me remind again, wala pong yaman, walang posisyon, walang political na interest ang dapat na mas matayog o mas mataas sa saligang batas po natin. Kaya ang himok po natin, ang katuruan natin, sundin po natin yung ating saligang batas. Hindi sang-ayon sa kung saan tayo yayaman, kung saan tayo giginhawa sa ating kung anumang, sapagkat ang pinakayaman po natin ay ang pagsunod, ang pagpapakumbaba, ang pagtalima sa ating saligang batas. Kung hindi po tayo marunong tumanaw sa saligang batas at ituturing natin na naroroon po ang talagang pinakakatatayuan natin, ano ang ating tatayuan? Ang yaman po'y nawawala. Kahit ang kalusugan nawawala. Ang mga entitlements po natin nawawala. Subalit, kinakailangan ang saligang batas po natin ay totoo sa ating panahon at sa mga kapanahunan pang darating para sa ating younger generations. Sana yan po na lang ang pagpahalagahan natin. Huwag nating papalitan ang saligang batas po natin. Ito pa rin po natin pagpahalagahan. I hope this brings clarity sa lahat po sa atin. God bless us all. Dumako na naman po tayo sa kung saan sinasabi po natin napaikli naman ang programa natin. At dumako na po tayo sa pagpapasalamat sa lahat. Thank you for joining us today. Yes, at nagpapasalamat din po kami sa aming mga naging guest po sa araw po na ito. At pwede niyo pong balikan ang ating mga episodes sa ating Facebook and YouTube channels. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC or Great Commission TV or GCTV Asia. And make sure na nakalike po kayo dyan and subscribe. At para naman sa mga on the go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe. And you can listen to our episodes anywhere you are. At shoutout din po sa ating faithful na tech and food team. Of course, di po magiging possible ang ating weekly live broadcasts without our team. Andiyan po si Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jad Gamboa, EJ Abante, Ia Alcid, Jeff Alvarado, Kuya Leo Alpas, Kuya Japs Dominguez, Kuya Chris Vertes, Ninang Emily Ballesteros, Ate Daisy Ku,
Ate Malu Indorino, and of course, si Jabez Gamboa. At salamat din po kay Maika Yebra for her cuteness, no? Salamat din po sa ating mga ministry partners for Gospels Catering Services, Hub 105, at ang Hair Cutters Republic Visitor Branch. Yan po sa may Q Plaza Mall sa may Cainta, Rizal. Okay, so join us again on Monday. Next week yan. Same time, 8:30 for another live broadcast of our Lighthouse Cafe. Where good talks happen. Happen.